bumago sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Tulungan mo kaming magkaroon ng pusong katulad ng iyo. Pusong mahabagin sa mga nawawala, nasasaktan, at nangangailangan. Gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong pagmamahal at katotohanan. Naway ang aming pagtitipon sa hapon na to ay maging ilaw at pag-asa, patotoo ng iyong biyaya. Turuan mo rin kaming mamuhay ayon sa iyong layunin at lumagpas sa aming mga limitasyon para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Thank you po. Amen. Yes, Mark. First slides tayo. Yung topic natin. Ayan po. Dahil ang buwan po na ito ay Mission Month, sabi nga po, live your purpose, go beyond. Dahil dito po ay nakasalalay kung ano po yung purpose ng buhay natin. Kung bakit nga ba tayo hanggang ngayon ay nabubuhay pa. Sa Mission Month po na ito ay laging pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo daw po ay hindi lang nabubuhay ayon sa mundong ito. Ngunit tayo din po ay nabubuhay na may purpose. Tinawag tayong sumunod. Tumawag tayo upang ganapin ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung pinagninilayan ko po itong yan, Mark. Yung pinagninilayan ko po itong God's Compassion is Mission doon sa Book of Jonas. Napaka-alalim po ng biyaya ng Diyos sa Book of Jonas dahil si Jonas po ay walang pinagkaiba sa atin. Sa puso, pag-unawa, ay wala po siyang pinagkaiba sa atin. Pero ang Diyos ay talagang tapat sa kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Maraming dahilan po para ganapin o tumanggi tayo sa misyon ng habag. Doon lang muna, Mark. Yan. Yan. Sige, Marta. Diyan lang muna. Nais ko lang i-emphasize kung paano ba yung buhay natin magkaroon ng misyon sa presensya ng Diyos. Kasi dito sa misyon na sinasabi ng Diyos, ay hindi po ito katulad ng misyon sa mundo. Noon ako po ay hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, isa pa akong security guard. Sa 20 years o mahigit na duty ko bilang guard, napagtanto ko po na ang misyon ko bilang gwardiya ay mabantayan ang property ng company at ng mga tao na nasa loob ng company. Pwede po akong hindi pumasok kung ayaw ko. Pwede po akong mag-leave kung ayaw ko. Di po ba? Kasi po, iniisip ko, buhay ko to. Wala pong pinagkaiba kay Jonas. Sige, Mar. Next slides. Diyan po. God's compassion is mission. Sabi po dyan, ikaw ay Diyos na mapagbigay at mahabagin. Banayad sa galit at sagana sa pag-ibig. May big idea po na nakalagay dyan. Kapag naunawaan natin ang habag ng Diyos, nagiging bahagi tayo ng kanyang misyon at maabot ang mga nawawalang tao. Sabi po dyan, kapag naunawaan natin ang habag ng Diyos. Kaya nga po si Jonas, alam na alam niya ang habag ng Diyos. Ngunit iba po ang puso niya doon sa habag ng Diyos.
sabi nga po sa atin sa buhay natin, marami tayong dahilan para umiwas sa ating misyon. Takot, mahina na, o may katandaan na, o higit sa lahat, may mga kapansanan tayo. Kulang sa kakayahan. Sabi nga po, ngunit pag tinawag po tayo ng Diyos, hindi po ang Diyos nakabase sa kung anong ang kalagayan ng ating physical na kaalaman, physical na katalinuhan, kundi nakabatay po yon sa kapangyarihan ng Diyos. Si Jonas ay isang propeta ng Panginoon. Dito po, lubos natin ngayon maunawaan kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Kung bakit niya inutos kay Jonas ang papunta sa Ninive. Sige Mark, next slide. Ito, may icebreaker pa pala tayo. Mark, may bibili. Kailan mo huling tinulungan ang isang taong nangangailangan? Coke po. May segundo ba, Mark, para may magsalita? Ano ang nararamdaman mo kapag nakakita ka ng taong naliligaw o nasasaktan? Yes, kahit isa o dalawa. One volunteer lang po. Yes, yes. Mayroon po. Okay, Brother Mark. Go ahead, Bro Mark. Hello po. Sige po, Ate Marilyn. Sige po, you can speak. Sige po, Ate Marlene. Hello po, Brother Renante. Sa akin po yung may tinutulungan po kasi ako na patuloy ko pinagpe-pray. Lagi po niya sinasabi na hindi man po niya ko siya natutulungan sa financial o ano pa man po na material na bagay, ay napakahalaga daw po sa kanya na naipapag-pray ko siya dahil lagi daw po siyang safe sa bawat lakad niya at saka daw po yung mga nadidil niya na project. Isa po yun sa totoo po na patotoo na kapag po pinagpe-pray natin at alam po natin na si Lord po lamang naman ang makakasagot kung karapat-dapat po niyang ibigay o hindi. Kaya yung pagtitiwala po natin sa pamamagitan ng prayer, yun po yung napakagandang itulong po sa ating kapwa na nangangailangan ng spiritual na panalangin. Yan po, maraming pong salamat. Thank you, Ate Marilyn. Thank you po, Ate Marilyn. Yan. Napakaganda po, no? Kasi pag lubos mo na kilala ang Diyos, hindi lang po ito physical na pagtulong o pagdamay. Kahit na po nasa malayo tayo, nabibigyan po natin ng tulong yung isang kakilala natin sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sabi nga kanina ni Bro Mark, ang nawawala daw sa isang ministeryo ay ang panalangin. Kaya napakahalaga po nito na lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Nang sa ganon ay makapagpanalangin din tayo. Hindi lang sa sarili, ngunit ganon din po sa ating kapwa. Next, Mark. The mission of God. Ano ang misyon ng Diyos? Gumawa ng maanga alagad. Ibahagi ang mabuting balita. Tulungan ang mga taong sumusunod kay Jonas. Ay, Jesus, sorry. Medyo maliit na. Dito po, ito po yung Great Commission na kung saan wala pong pinipili ang Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, may kapansanan ka, wala kang kapansanan, utos po ng Diyos. Great Commission po ito na kung saan lahat po tayo ay dapat sumunod. Ngunit katulad nga po ng kalooban ni Jonas ay humihiwalay sa Diyos. Ngunit ang mission ng Diyos ay lagi pong nagpapaalala
sa atin na gumawa ng mga alagad. Yung pagsama-sama po natin dito bilang mananampalataya ng Panginoon, isa po itong biyaya na nagkakaroon tayo ng sama-samang pagninilay ng kanyang salita, kalakasan spiritually. Dahil dito po nagkakaroon tayo ng kapanatagan na gumawa at sumunod sa mga layunin ng Diyos dahil sa atin nababasa ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Kailan ba kayo nagbahagi ng salita ng Diyos? Marahil masasabi natin araw-araw. Marahil masasabi natin kahapon. Ngunit sa lahat po ng pagkakataon, pwede po natin ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi lang po sa binibigkas ito. Ito din po ay pinapadama natin sa ating kapwa. Sabi nga po, ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Ganon din po dito sa atin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di lang po tayo nagsasalita, ngunit ito din po ay nakikita sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ang Great Commission po ay isang mahalagang layunin ng Diyos sa mga taong may misyon. Dahil dito po nakasalalay kung ano po ang habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, kung malawak ang pagkakaunawa mo sa habag ng Diyos, ganon din po kalawak ang pag-uunawa mo sa habag ng inyong kapwa. Ang habag po ay isang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dito po nakikita ng mga tao kung anong klase ang mayroon ka bilang isang Kristiyano. Ikaw ba ay may mission? Ikaw ba ay walang mission? Dalawa lang po ang tao sa mundo. Yung nakakilala sa Panginoon at nagbabalik loob sa Panginoon at yung hindi bumabalik sa Panginoon. No, wala ka tay. Pagkataon pong yun, tumitigil po ba tayo? Dahil sa hindi tayo tinatanggap? Hindi po. Dahil ang Great Commission po, ang mission ng Panginoon, ay hindi lang po pang isang araw, isang linggo, isang taon. Ito po ay habang buhay natin na obligasyon sa Diyos. Next, Mark. God's compassion is proactive. Ano pong ibig sabihin ng proactive? Pag sinabi pong proactive, ang Diyos ang unang kumilos. Di po ba? Ang Diyos ang unang kumikilos. Mababasa po natin sa Book of Jonah, chapter 1, verse 1 to 2. Hindi hinintay ng Diyos ang Ninibe na lumapit sa kanya. Siya ang nagdala kay Jonas. Ang habag ng Diyos ay laging nauna. Yung application niya po dito, mababasa natin, huwag hintayin lumapit ang mga tao sa atin. Tayo ang lumapit sa kanila. Napakaganda po kung atin talagang uunawain ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay isang kagandahang loob na hindi pala ang Ninibe ang ginamit lang ng Diyos. Ngunit dito nakasalalay kung ano talaga ang purpose ng Diyos sa Ninibe at kay Jonah. Wait lang po.
sukli. Wait lang po. At dito kasi ako sa maliit na tindahan. Ako lang mag-isa. Wala. Ito with dual purpose. Sorry. May bumili lang po. Sige, tuloy po tayo. God's compassion is proactive. Sabi sa una, hindi hinintay ng Diyos ang Ninibe na lumapit sa Kanya. Dito, lubos natin unawain na ang habag ng Diyos ay hindi lang po sa mga Israelita na pinili niya. Hindi lang po sa mga taong may magandang kalooban. Dito, pinakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga taong hindi maganda ang pinapakita sa kanya. Dahil ang Ninibe ay namumuhay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit gusto rin pong abutin ng Diyos ang Ninibe. Kaya nga po, hindi na niya natay na ang Ninibe umapit sa kanya. Inutos niya si Jonas na pumunta sa Ninibe. Makikita natin ang habag ng Diyos. Makikita natin ang kanyang kalooban sa mga taong lumilihis ng landas sa kanya. Makikita natin kung anong klase ang puso ng Diyos sa mga taong makasalanan. Dahil ang Ninibe po ay katulad ng Sodom ang Gomora. Pero si Jonas po, ang kanyang Yan, nag-press ka tayo. ko sa inyo kanina, si Jonas po ay katulad natin. Na kung minsan ay lumilihis tayo ng landas. Na kung minsan hindi natin sinusunod ang Diyos dahil sa sarili nating kagustuhan. Dahil sa sarili nating pamamaraan. Dahil sa sarili nating layunin sa buhay. Kaya nga po, inutosan niya si Jonas para pumunta sa Ninibe. Ngunit, ano po ang ginawa ni Jonas? Yan. Kung nabasa niyo po ang Jonas, ang aklat ng Jonas, napakaganda po nito. Dahil kung nakita niyo po, pinapakita sa mga preacher kung gaano lang po kalapit ang Ninibe sa pinanggalingan niya. Pero pumunta po siya sa malayo. Dahil nga po sa kanyang personal na kalooban, personal na hangarin. Sabi nga po, siya ang unang kumilos, di ba, ang Panginoon, bago pa man humingi ng tulong ang mga tao doon sa Ninibe. Siya na kagad ang kumilos. Hindi naghintay nga ang Panginoon na maging karapat-dapat muna ang tao bago niya Yan tayo, nag-press ka na naman. I-off mo na lang tayo yung, yung video mo, Kuya Nante, para hindi maano sa signal.
Hello, Kuya Nante? Ayan, wala yung ano na. Wait lang natin mga kapatid. Let's pray na makabalik. Welcome, Brother Joe. Good afternoon, brother. Okay. Mukhang wala pa si Kuya Rinante ah. Right. Sige. Kung wala pa siya, 2 minutes, tuloy na lang natin, no? Alright, sige po. Yan nga po, no? God's compassion is proactive. Nga, sinasabi kanina po ni Kuya Rinante, no, na dapat po magkaroon tayo ng initiative, no? Kasi ang tao, alam natin, minsan, naghihintay lang pala. Yung, ayan na. I-off mo na lang tayong inyong ano tayo Renante. Paki-off mo na lang yung video mo para hindi siya mag-fluctuate yung ano ng data ng ano mo. Para hindi ka po malaglag, mag-lag yung ano mo. Okay na? Ayan, ayan. Paki-off mo na lang tayo Renante Okay lang, yung okay video lang. mo. Yung video mo. Pa-off na lang para hindi ka malaglag. Okay lang, kahit hindi makita. Sige, 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 sige. Opo, para hindi mag ano yung lag yung Okay, ano. okay. Okay, thank you, thank you. Balik tayo. Sorry po, interruption sa internet na laglag yun. Thank you, balik tayo. Dito na tayo sa hindi hinintay ng Diyos ang Ninibe na lumapit sa Kanya. Dahil dito po, ipinakita ng Diyos ang habag niya sa mga taong makasalanan. Kaya nga po, ang Ninibe ay hindi hahanap sa Diyos, di po ba? Mababasa natin doon sa aklat ng Jonas. Nabubuhay sila sa ano po, sa kasamaan at rebellion ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang Diyos po ang gumawa ng unang hakbang. Tinawag niya po si Jonas upang dalhin ang mensahe ng pagsisisi po. Makita po natin doon, ipinakita nito na ang misyon ay nagsimula sa puso ng Diyos, hindi po sa tao. Ipatayin ko na lang, Mart, ano? Nakapatay na pala. Thank you, thank you. Opo, kasi naglalag siya. Naglalag yung kuwang ko, yung net ko. Dito po makikita po natin muli na ang mission po ay hindi po nag-uumpisa sa puso ng tao. Ito po ay nag-uumpisa sa puso ng Diyos. Ganito rin po ginagawa ng Diyos sa atin. Bago po tayo lumapit sa Kanya, siya na ang lumalapit sa atin. Makikita po ito natin doon sa kamatayan ni Kristo sa krus. Malinaw po na ang larawan ng proactive compassion ng Diyos ay yung kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil po sa kanyang habag sa atin, pinatunayan po ng Diyos ang kanya din pong pag-ibig sa atin. Sapagkat noong makasalanan pa nga tayo, ay ramdam na ng Panginoon ang ating pangangailangan.
Alam ng Panginoon na kailangan natin ang kanyang anak na si Jesucristo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Bilang mga tagasunod po ni Kristo, hindi tayo naghihintay na lapitan tayo ng mga tao. Tayo din ang unang magpakita ng pag-ibig, pagpapatawad, at yung sinabi kanina ni Ate Marilyn, panalangin at pagbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Sabi nga po, ang misyon ay nagsisimula sa first step po. Kung hindi po tayo lumabas sa ating mga comfort zone, paano po may sakatuparan ang misyon? Hindi po ba? Makikita po natin ang ginawa ng Panginoon kay Jonas. Siya po ang unang gumalaw, siya po ang unang umutos, siya po ang nagpahiwatig ng kanyang habag sa mga taga-Ninive. Next month, God's compassion pursues. Hinabol ng Diyos ang tao. Sabi dyan ng Jonah chapter 1 verse 4 to 17, tumakas si Jonas, yung nga, nung una, sinabi ko. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kahit tayo ay lumayo, patuloy tayong hinahanap ng Diyos. Reflection niya po dito, paano ka hinabol ng Diyos nung ikaw ay malayo pa sa Kanya? Ganda po. Dahil doon po sa Book of Jonas na atin na binasa, nakita natin ang puso ni Jonas na maging katulad natin nga po, tumatakas sa utos. Ngunit nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na hangin sa dagat. Yan po. Ramdam po natin kung gaano po kahalaga ang misyon natin dito sa mundong ibabaw. Katulad din po ni Jonas, tumatakas tayo, pero alam po ng Diyos kung paano po tayo hanapin. Hindi po pinabayaan ng Diyos si Jonas. Di po ba? Hindi niya pinabayaan na makalayo. Sa dagat pa lang ay pinaramdam niya na kay Jonas ang kanyang kapangyarihan. Ang bagyo, ang malaking isda at maging ang halaman sa Jonas doon po sa chapter 4 ay hindi tanda ng galit lamang, kundi habag ng paghahabol. Hindi hinayaan ng Diyos na manatiling malayo si Jonas sa kanya. Ganon din po tayo. Bilang isang Kristiyano po na makasalanan, hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na lumayo sa Kanya. Siya po ang gumagawa ng paraan para po tayo ay manumbalik sa Kanyang presensya. Ganito rin ang Diyos sa atin. Kapag nalilihis tayo, hindi niya tayo basta iniiwan. Hinahanap niya tayo tulad ng kanyang pastol. Naghahanap ng nawawalang tupa. Marami pong mga verses sa Bible na nagsasabing ang nawawalang tupa ay hinahanap ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa mga taong mahal niya. Napakaganda po ng mensahe ng Book of Jonas. Dahil dito po nalaman natin na hindi lang po hinahabol ng Diyos ang mga taong makasalanan. Ngunit hinahabol din po ng Diyos ang taong mahal niya higit sa lahat.
Dito po, ang Book of Jonas ay isang patunay. Marahil may mga mahal tayo, halimbawa po, marahil may mga mahal tayo sa buhay na malayo sa Diyos. Sabi nga po, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang sila din ay maabot. Tayo rin ay tinawag na maging bahagi ng paghabol ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagmamahal at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Bakit po tayo tinatawag ng Diyos? Dahil po tayo po ay kasama sa misyon ng Diyos. Tayo po ay kasama sa paghahanap ng mga nawawala sa presensya ng Diyos. Tayo po ay isang kabahagi ng misyon ng Panginoon sa mundong ito. Maunawaan po natin na ang buhay natin ay hindi lang buhay na ayon sa kalooban ng mundong ito. Tayo po ay binuhay ng Diyos, hinanap ng Diyos para sa kanyang layunin. Next, Mart. God compassion transform. Sabi dito, binago ng Diyos ang buhay. Ayon sa Jonas chapter 3 verse 1 to 10, nangaral si Jonas, nagsisi ang Nineveh, nagkaroon ng pagbabago dahil sa mensahe ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, ang tunay na habag ay nagdudulot ng pagbabago sa puso. Ang tunay na habag ay nagdudulot ng pagbabago sa puso. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginagawa, hindi niya ginawa ang kapahamakan. Sinabi niya doon sa Jonas chapter 3 verse 10, hindi ginawa ng Diyos na sila ay parusahan. Sila ay pinatawad dahil nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Ang habag ng Diyos ay hindi lamang naawa. Ito ay pagbabago. Makikita natin na hindi lang po nagagawa ng Diyos na baguhin ang physical natin na kaanyuan. Binabago po ng Diyos ang ating kalooban. Nang mapansin po na marami ang mga nagsisi, ang buong lungsod ay nagbago ng direksyon. Makita po natin ang kalagahan ng pagbabago ng puso. Nagdala ng repentance sa mga tao, forgiveness ng Diyos as restoration po at pagbabago ng pag-asa. Ilan lahat yung bayaran? Ngunit hindi lamang ang Ninibe ang nais baguhin ng Diyos. May alam mo ba kung Dito ilan ang po bayaran? ang buong aklat ng Ha? nagpapakita na gusto rin. Lima. Apat ba yan kayo? Online kaya? Pang-apat? Walang online? Lima daw, lima daw. Sorry. Sorry po may interruption lang. Sige, tuloy tayo.
Dito nais ng Diyos na hindi lang po pala ang Ninibe ang gusto niyang ayusin. Gusto ng Diyos na baguhin ang puso ni Jonas. Ang tunay na misyon ay hindi lamang pagbabago ng mga nawawala, kundi pati pagbabago ng mga nagsisilbi sa Diyos upang magkaroon sila ng pusong katulad ng Diyos. Ang mahalaga po dito sa Book of Jonas na ating napagninilayan na ang presensya ng Diyos sa buhay natin ay hindi po nagbabago. Limitado po ang kaalaman ng puso ng tao, ngunit ang puso po ng Diyos, ang habag ng Diyos sa atin ay napakalawak po. Kaya nga po, nais ng Diyos na magkaroon din po ng habag na kagaya ng sa Kanya ang mga tao tulad ni Jonas. Sabi nga po, ang compassion ay nagpapakita ng Kanyang malawak at pagmamalasakit, pagpatawad sa mga makasalanan, nagbibigay ng bagong buhay sa mga sumasampalataya sa Kanya. Napakaganda po nito dahil sa atin na pagninilayan na ang transformation pala ng isang tao ay hindi lang po sa kanyang pananaw sa buhay. Ngunit ang pinakamahalaga po ay ang kanyang puso sa pagsunod sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa buhay ng Diyos na kanyang dinadala sa araw-araw. Kahit naranasan ni Jonas, nakita siya, kahit nasaan si Jonas, nakikita siya ng Diyos. Ganun din tayo. Saan man tayo pumunta, alam ng Diyos. Ano po ang laman ng puso natin ngayon, alam ng Diyos. At kahit alam ni Jonas ang puso ng Diyos, nahirapan pa rin siyang iayon ang sarili niya sa puso ng Diyos. Kaya nga po, yun ang gustong baguhin ng Panginoong Hesus kay Jonas, ang kanyang puso. May dalawang makahalagang katotohanan dito. Last lang man. Walang lugar na hindi naaabot ng habag ng Diyos. Dapat natin unawain na kahit na kinain si Jonas ng isda, andun pa rin ang presensya ng Diyos. Nang tumakas si Jonas, nasa barko siya, nakita siya ng Diyos. Nasa gitna siya ng kasamaan ng bagyo, kasama pa rin niya ang Diyos. Nasa tiyan siya ng malaking isda, nanalangin pa rin siya sa Diyos. Nasa labas siya ng Ninibe at nagtatampo, kinausap pa rin siya ng Diyos. Next, Mark. Why mission matters? Bakit mahalaga ang misyon? Makikita natin dyan, mabasa natin, marami ang hindi nakakilala kay Jesus. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Grego. Ito po ang kalooban ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Marami ang hindi nakakilala kay Jesus. Bakit po napakahalaga na mayroon tayong misyon sa buhay natin? Dahil nga po sa Great Commission na nadaanan natin,
Napakahalaga po ng bawat Kristiyano ay maglaan ng oras para sa ating kapwa at para sa panalanginan nang sa ganon ang buhay na mayroong pagkikilala sa Diyos ay maibahagi din natin sa Diyos kung ano po ang ating kalagayan sa ngayon bilang isang may mga kapansanan. Gamitin natin nang makita sa atin na mayroon tayong Diyos. Muli ay marami po ang hindi tumatanggap sa salita ng Diyos dahil nananahan po sila sa kung ano po ang kanilang nakikita sa mundo. Ngunit sa pagtataguyod ng isang Kristiyanong katulad natin, sa pagbabahagi, sa pagpupursige at sa pagsunod sa misyon ng Diyos sa buhay natin, nagkakaroon po ito ng unti-unting pagninilay, unti-unting pag-asa. Sabi nga po, maging ilaw tayo ng mundo at maging ilaw tayo sa presensya ng kadiliman sa mundo. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Hindi po ito sa kagalingan, hindi po ito sa kung ano ang ating natatamasa o ano po ang ating kabaitan. Ito po ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Hesukristo. Di po ba? Wala pong ibang daan. Tanging si Kristo lang po ang tanging daan papunta sa Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Dito pinapakita po na hindi lang po doon sa mga mababait, hindi lang po doon sa mga nagbibigay sa atin, kaya tayo ay mabait din sa kanila. Pinapakita po dito na ang misyon natin ay abutin natin ang mga taong hindi ka nais-nais sa atin. Ang habag ng Diyos ay isang biyaya na mayroon tayo bilang isang Kristiyano. Ang habag ng Diyos, kung wala sa atin, wala din tayong habag na ibibigay sa ating kapwa. Kaya nga po, kung ano po ang habag ng Diyos nandito sa puso natin, yun din lang po ang maibibigay natin sa ating kapwa. Napakaganda po na lubos natin na maunawaan na minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay makasalanan pa. Minahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay wala ding ginagawa sa Kanya. Minahal tayo ng Diyos dahil tayo ay Kanyang nilalang na mayroong pang misyon sa mundong ito. Magpagamit po tayo sa presensya ng Diyos. Gamitin po natin ang ating buhay upang maging biyaya sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang buhay po natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan. Hindi po natin alam kung papaano po ito iugnay sa presensya ng Diyos. Pero purihin ang Diyos sa pagsama-sama natin sa hapon na ito, isang biyaya po na meron tayong ganitong gathering nang sa ganun po ay lubos natin maunawaan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Mahalaga po na ang Book of Jonas ay ating napagninilayan sa hapon na ito nang sa ganun po hindi lang po pala ang Ninibe ang nais baguhin ng Diyos, pati din po ang mga puso natin na naglilingkod sa Diyos. Mahalaga pong baguhin muna ang ating puso kaysa magbago tayo sa puso ng iba. Dito po, sige Mark. Jesus later declares that something greater than Jonas is here. Matthew chapter 12 verse 41 referring to him. Si Jonah po sent by God. Pero si Jesus po sent by God. Sent by God. Pangalawa, disobey. Pero si Jesus obeyed. Pangatlo, lack of compassion. Pero si Jesus full of compassion. May nakaharang mat. Yan. In their belly of the feast 3 days and 3 nights. Pero si Jesus din po sa tomb 3 days and 3 nights. Came of the place, rose from the tomb. No heart for sinners, dead for sinners to be saved. Yan po ang kaibahan ng puso ni Jonas kaysa puso ng Panginoon. Wala po siyang puso para doon sa mga makasalanan.
Dahil ang puso niya, gusto niya na yung mga Israelita lang ang iblis ng Panginoon, hindi yung mga Ninibe. Pero si Jesus died for sinner to be saved. Kaya nga po, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Next po. Ma'am, may bibili. Pray, care, and share. Tatlong simpleng habag lang po. Hakbang lang po. Pag-pray. Panalangin ang taong malayo sa Diyos. Sino po ngayon ang gusto ninyong ipanalangin? Huwag po tayong magsawa sa panalangin sa ating kapwa. Lalong-lalo na po doon sa malalayo sa presensya ng Diyos. Dahil ang ating mga panalangin ay isang biyaya po yan sa presensya ng Diyos. Alam po ng Diyos kung anong laman ng puso natin. Alam din po ng Diyos kung anong laman ng puso ng ipinag-pray natin. Care, ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng gawa. Muli, yung isang pananampalataya na walang kasamang gawa ay wala pong kwenta. Kaya mga po, ang araw-araw natin na pamumuhay, naway nakasalalay ito sa presensya ng Diyos. Makita po sa atin mga gawa ang pagmamahal, habag at kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Ang sa ganon, ang ating pag-share, pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nararamdaman ng mga taong nilalapitan natin. Muli po, isang pagpapala at magandang hapon. Next month, sa atin lahat. Live your purpose to go beyond. God compassion our mission. Kung naranasan natin ang habag ng Diyos, hindi natin ito may tago. Ibahagi natin si Jesus sa mga taong nangangailangan ng kanyang pag-ibig. Napakaganda po. Kapag naranasan natin ang habag ng Diyos, naranasan niyo po ba? Ako po, bilang isang ama, sinubok po ng maraming pagsubok ang aking pamilya. Ng bisis po ng ospital, ngunit ramdam ko po ang habag ng Diyos sa buhay namin. Kaya nga po, hindi maitago. Kung ramdam mo po ang presensya ng Diyos sa buhay mo, ito po ay lumalabas din po sa atin. Ang pagbabahagi po sa mga tao ng salita ng Diyos ay isang misyon para sa atin na lubos nakakilala sa pag-ibig ng Diyos sa kung ano po ang dahilan kung bakit tayo ay nandito pa. Sabi po ng Jonah chapter 4 verse 2, ikaw ay Diyos na mapagbigay, mapagbiyaya at mahabagin, banayad sa galit at sagana sa pag-ibig. Napakaganda po nito dahil alam po ito ni Jonas. At si Jonas po ay talaga naman katulad natin muli. Mapagmalaki din po ang puso natin minsan. Dahil alam niya na mahabagin ang Diyos, pag nagsisi ang Ninibe ay patatawarin ng Diyos. Yun po ang ayaw niya. Kaya nga po, kung sa atin pa, nagmamaktol siya, sabi ko na nga, patatawarin mo. Yan din po, minsan, ang puso natin. Sa mga taong hindi ka nais-nais sa atin. Di po ba? Yan din po minsan ang nararamdaman natin, lalo na pag ang tao ay nakapanakit sa atin. Parang ayaw natin ipanalangin. Bakit? Dahil sinasaktan tayo. Ngunit sabi ng Diyos, panalangin mo. Dahil ako naman ang iyong Diyos. Dahil ako naman po ang hihipo sa puso nila. Kaya nga po sa buhay ni Jonah, gusto ng Diyos na baguhin ang Ninibe at gusto din po ng Diyos na baguhin ang puso ng kanyang lingkod. Tayo din po, bilang lingkod ng Diyos, nais din po ng Diyos baguhin ang ating puso na mai-align ito sa puso niya. And sa ganon, ang kanyang compassion ay maging ating mission. Next, Mark. Wow, purihin ng Diyos, ano?
tayo muli ay nakapag sama-sama sa salita ng Diyos. Pero bago po natin sagutin ang discussion question, isang maikling panalangin po para sa atin lahat. Panginoon Hesus, salamat po sa manibagong salita namin na pag-aralan sa hapon na ito. Salamat sa iyong habag na patuloy na aming tinatamasa sa araw-araw namin na pamumuhay. Salamat sa buhay ni Jonah na aming na pag-aralan sa hapon na ito. Naway magamit din po ito namin sa araw-araw namin na pamumuhay. Di lang po sa aming pagtakas, ngunit sa amin din pong pag-ubi sa iyong salita na naayon po sa iyong presensya. Ang aming misyon ay naway ang aming puso ay baguhin